May dalawang bagay, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito ay napapabayaan ng karamihan sa mga tao. Dalawang bagay na ito ay maaring binabaliwala nila itong dalawang bagay na ito. Unang-una, sabi ni Propeta Muhammad, as-sihha. Ibig sabihin ang kanilang kalusugan. Pangalawa, wal farag. Ang kanilang mga bakanting oras. Bakit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na karamihan sa mga tao ay napapabayaan nila itong dalawang bagay sa pamamagitan ng paggugol nila sa pagsamba, paggawa ng kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala? Maraming mga tao na nasa kanila ang malusog na pangangatawan, pero pinabayaan nila ang kanilang obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami naman mga tao na kahit na sila may kapansanan, kahit na meron silang malalang sakit, pero pinagsusumikapan pa rin nila sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala, paramihin ang kanilang ibada. Dahil sa taglay nila ang tunay na pananampalataya. Kaya yung mga tao na pinagkalooban sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lusog ng pangangatawan at kanilang sinasayang, tunay na itatanong sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa araw ng paghuhukom. Tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao na nasa kanila yung lusog ng pangangatawan, pero sinasayang nila. Hindi nila sinamantala nung malakas pa sila sa paggawa nila ng kabutihan. Subhanallah. May mga tao na ganun. Noong siya ay may malakas na pangangatawan, ay hindi na siya nagsasala o hindi na siya nagdadasal. Sa madaling sabi, wala na sa kanya ang pangamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nung siya ay nagkaroon ng malubhang karamdaman, sa kanya naalala si Allah subhanahu wa ta'ala, pero kakaunti na ang kanyang magawang kabutihan. Hindi na katulad nung siya ay malakas pa na marami siyang magawang ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat siya siyang tao na kapag nasa iyo ang lusog ng pangangatawan na yan, samantalahin mo yan sa mga mabubuting gawain, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kung darating sa iyo ang masamang karamdaman, malubhang karamdaman, ay magiging limitado na ang iyong mga mabubuting gawain, ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din ang mga tao na nasa kanila ang malawak, bakanting oras, pero hindi nila ito sinasamantala sa kabutihan. Maraming mga tao na 24 oras, nasasayang ang kanilang lumilipas na oras, pero yung obligasyon nila kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kanilang pinapabayaan. Sayang ang bakanting oras na dumarating sa kanila, pero ang kanilang ibada ay walang pinagbabago. Hindi nila ito ginagastos, ginugugol sa mga mabubuting gawain na ito ay kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan may mga tao na yung oras nila, yung panahon nila ay ginugugol nila sa mga masasamang gawain. May mga ganyan na mga tao. Pero sa pananampalatayang Islam, yung bakanting oras mo, yan ay gugulin mo sa mabuting gawain. Kapag wala kang pasok sa trabaho, hindi ba dapat gamitin mo yung bakanting araw mo, bakanting oras mo para sa pananampalatayang Islam? Anong halimbawa? Kapag wala kang pasok sa trabaho, bigyan mo yung sarili mo na paano mo matutunan basahin ng Quran. Magbasa ka ng Quran, makinig ka ng muhadara, makinig ka sa mga taong nangangaro tungkol sa Islam, at iba pa, napakaraming mabuting gawain sa pananampalatayang Islam na gagawin ng isang tao. Hindi kasi ang 2 araw, kung tutuusin mga kapatid. Yung 2 araw na wala tayong pasok sa trabaho, hindi yan sapat para sa pananampalataya natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero papaano na yung mga tao na wala na, yung 2 araw na wala na rin dahil ginastos pa rin niya sa kanyang trabaho o di kaya ginamit niya sa mga walang kwentang bagay. Lalong-lalo na yung mga tao na puro trabaho at wala na sa kanilang pagdarasal, di na sila nagsasala. Subhanallah. Tandaan mo yan kapatid, pagdating sa araw ng paghuhukom ay itatanong sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tunay na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itong 2 bagay na ito mga kapatid, karamihan sa mga tao ay kanilang pinapabayaan.
No? Hindi nila sinasamantala ang kapanahonan na nasa kanila ang malusog na pangangatawan. Hindi nila sinasamantala ang kanilang bakanting araw, bakanting oras nang sa ganun ay sila ay manaliksik sa pananampalatayang Islam o di kaya gumawa sila ng mga mabubuting gawain na ito ay kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kalusugan at ang oras natin mga kapatid, kasama yan sa itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating natin sa araw ng paghukom.